hindi lang pwede ako yung magmahal. Di ba? Drama. Hindi pwedeng ako lang ang nagmamahal sa relasyong ito. Right? Magkarelasyon tayong dalawa. Ano na lang natin, i-connect na lang natin sa buhay natin. Si Maharlika, laban ng laban. Napapatay na nga eh. Gusto na akong gurgurin. Since 2022, magkarelasyon na tayo paglaban sa bayan. Then, si Maharlika lang ang bigay ng pag-ibig. Nakakapagod din. Di ba? No, I mean, ito ha, i-apply natin sa buhay natin. Sa dalawang nag-iibigan. Okay? Nagmamahalan kayo. Di ba? So ngayon, ako si babae, ikaw si lalaki. Okay? Ako lang yung mahal ng mahal. Paano tayo maging maging masaya sa pag-ibig na ito? Kung ako lang yung laban ng laban, ako lang yung trabaho ng trabaho ng buhay to. You know what I mean? Kahit sa mag-asawa, ako yung nagtatrabaho, ako nagpo-provide, ako nagbabayad ng bills, nakatambay ka lang. You know what I mean? Hindi tayo magiging masaya. Kung ako lang ang kayod ng kayod, ako nagpo-provide lahat, ikaw nakanganga ka lang. It's the same thing. I'm fighting for you guys. Ako lang, ako na binabato, kinakasuhan, gustong gurgurin, tapos nakanganga lang kayo, dapat sabay tayo. Yes, Rebecca Ugata. Kaya nga sabi ko nga, back in 2023, nung hindi pa kumakala si Inday Sara sa mga yawa na mga bangag na yan, talagang, even sila Senator Bongo, sila Senator Bato, binubolja ko yung mga yan. Kailan kayo magsasalta? Ipagtanggol nyo si PRRD. Magwala kayo kung kinakailangan. Magsalta kayo. Di ba? Hindi pwede yung, when you fight. Which is tama. Rodi Bulilit, I think sa'yo ko nabasa yon. Tama yung sinabi ni Rodi na hindi pwede yung ginagawa mo lang yung trabaho mo dyan sa Senate. I think referring to Senator Bongo, na mabait ka. In this kind of cruel bangag world, hindi ka pwedeng patwitams. Hindi ka pwedeng mabait. Kailan mo ipakita yung pangil mo. Ano yung pangil mo? Yung bala mo na pwede mong ibato sa mga ito. Hindi enough. Yung trabaho ka lang ng trabaho. Ilabas mo lahat. Pakita mo yung pangil. Hindi ka pwede makipagplastikan. Kaya kung hindi ako pwede sa politika kasi baka unang pasok ko pa lang, gurgurin ko na silang lahat. Diba? Di ba sinabi ko na sa inyo yan? Ngayon, ito katulad ni Duran. Pinapauwi niya ako sa Pilipinas. Palangga, mag-isip-isip ka. May bahay ba ako dyan? Bigyan mo ba ako ng bahay dyan, Palangga? Kasi wala na akong bahay dyan eh. Tulad niya yung mga ganyang mentality. When you see someone fighting for you, kahit nasa Mars, you have to be proud of. Diba? You have to be proud of that person, and that person is me, darling. Ikaw, anong ginawa mo? Well, I'm not here para mang-away. I'm here para i-educate ka. Bakit mo ko pa uuwiin? Asan ba ang bahay ko? Uwi ako dyan. My home is here, darling. Yung mga ganyang mentality, yan ang hindi talaga aasenso ang Pilipinas. Hindi aasenso ang Pilipino. You know why? Kasi it's either you are bitter o you are insecure sa alindog ko. Ganon lang. Well, alam naman natin yan. Now, going back. Okay? Tapos pag may mga foreigner na lumalaban, katulad ng ating kaibigan na yan, kaibigan ko naman yan, si Malcolm, di ba? Na meron tayo may eksena nakaraan, but we're good. British yan. Ano sinasabi niyo? We are proud of Malcolm. We are proud of Alwin. Yung mga nasa daig. Nakilala ko yung mga yan. May tattoo pa nga yan si Alwin eh. Yung nagbabody-bodyguard yan. I think talagang guard yan, malakat na tao. Nung una ko nakita, talagang unlucky. Matatakot ka. Parang, oh my God. So anyway, may tattoo siya ng Pilipinas. I think may tattoo pa siya ni PRRD. Kasi sinusuportahan niya si PRRD. Then kami doon sa daig na nakita namin, we are proud of you. Thank you. Thank you for defending my kababayan, our country. Foreigner yun. Ano pa, uwiin natin yung mga foreigner or we will stop them na tumigil nga kayo. Mga foreigner kayo, hindi naman kayo Pilipino. Bakit kayo epal dito sa buhay namin? Yang ganyang mentality, si Duran, wag na natin gurgurin si Duran, baka magbago isip. Duran, yung ganyang mentality, baguhin mo na yan. Dahil for sure, kaya ka nandito sa vlog na ito, dahil gusto mo ring magising. It's either gusto mo magising, gusto mo mang asar, pero hindi ka magwawagi. Okay? Hindi mo pwedeng pauwiin si Maharlika kung wala ka namang i-offer dyan na pupuntahan ko. Or kung may i-offer ka na, yung tawag dito, na hindi ako mapatay ng mga bangag, uuwi ako. Kung mabubura mo lahat, magurgur mo lahat, ang mga tinanim nilang kaso, uuwi ako dyan. Alam niyo bang gusto ko umuwi? Nakita niyo, panahon ni PRRD, umuwi ako ilang beses. Panahon ni Bangag, umuwi ako ilang beses. Panahon ni Bangag, panahon ni PRRD, yes.
Kasi nung panahon ni Noynoy, umuwi din naman ako. Nung panahon ni Noynoy, 1, 2, 3, mga 4 na beses yata. Anyway, di ba? So, ganyan kayo ang mentality nyo. Kaya mahirap kayong mahalin. Sabi nga, parang mahirap magmahal sa isang tao, sa isang partner na ikaw lang ang nagmamahal. Pero kasi sa case ko, hindi ko kayo pwedeng iwanan. Kasi literally, hindi naman talaga tayo, hindi ko naman tayo partner when it comes to pag-ibig. So, we are fighting with the same cause. Di ba? Now, anong mga eksena dito? Balik tayo kay Inday Sara. O mag-comment kayo dyan para may twist-twist yung pagkikipaglaban natin. Di ba? Araw-araw kayo nanonood ng vlog ko. Di ba? Hindi ako nagmamakaawa sa inyo na nanghingi sa inyo. O even nagpa-flash ng mga GCash, whatever, to ask money from you. Pero babalik ta rin ka. Talagang lolokohin kayo na si Marlica, ganito, ganyan-ganyan. Na kahit wala kayong nakikita, it's the same thing na ginagawa ni Marcos Jr. na siya daw ay pinopolitika. Siya nga'y namumulitika eh. Sila nga'y nagpahuli dun sa vlogger na nagpost ng nabugo, tapos jajarilin, kinulong na nila, hinuli na nila. You know what I mean? Ganito po ang mga scammer. So you have to be very careful. Talagang babalik ta rin. Kapag ganito yung tao, alam nyo na. Anyway, going back dito sa ating pinag-uusapan, ito ang ginagawa ni Lisa Tanas. Ito ang ginagawa ng mga kalaban ng bayan. Sila yung nagnanakaw, babalik ta rin ka. Ngayon sila na ang ape, sila ang star witness. But look at Romualdez now. Lumabas, na-implicate, talaga siya yung tinuturo, na siya ang utak ng lahat. Then siya pa ang magsabi na, gagamitin ko ang aking kaalaman, yung aking personal knowledge para magkipagtulungan. So, eto yun, mga kababayan. So, mag-ingat kayo sa mga ganun tao. You know, this is the beauty of social media. And now we have different kinds of, aside from Google, di ba? Kaya recently, si Lisa Tanas nagsalita dyan sa Europa na ang friend daw ng kanyang anak na si Sandro Bangag Marcos, you know, ay si ChatGPT. Imagine nyo, yung ChatGPT na yan ay binabayaran yan. Oh, di ba? Yung pag-subscribe nila, binabayaran nila. So, ibig sabihin, mga palangga, even yung mga julol na yan, dahil wala namang alam yung mga bangag na yan na Marcos family dahil sabog na yung mga utak, hindi makapag-isip ng tama. Ever since, sino ba nagpolitika sa mga Duterte? Sino ba nagpakidnap kay Pangulong Duterte? Tapos sinasabi na tayo ay nagde-distab. Paano mo i-distab ang isang adik na presidente na siya mismo sa sarili niya ay distab na? Wala na sa tamang katinuan.